Isa sa pinakamahirap na sitwasyon na mararanasan mo sa isang relasyon ay yung partner mo na nakasama mo ng mahabang panahon bigla-bigla na lang magbabago. Magbabago ng pakikitungo sa'yo, magbabago ng pagtingin sa'yo, magbabago ng ugali towards you, di ba? Yung tipong yung dating inaalagaan ka, bigla na lang hindi ka pinapansin. Yung tipong dating ginagawa kang prinsesa o reyna ng buhay niya ini-ignore ka na at hinahayaan ka na gawin kung ano yung mga gusto mong gawin. What if ganito yung nararanasan mo sa relasyon mo? What if bigla siya nagbago? Kung interesado ka malaman kung ano yung mga tips na pwede mong gawin kapag nasa sitwasyon ka ng ganito, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo. Gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So wala nang paligoy-ligoy pa. Ang una mong dapat gawin kapag naramdaman mo na to, naramdaman mo na nagbabago yung taong pinili mo, yung taong akala mo hindi magbabago, ay i-open mo kung ano yung nararamdaman mo sa kanya. May mga nagsasabi sa mga previous video na kapag sinasabi mo i-open mo yung nararamdaman mo sa kanya, paano kung hindi nakikinig? Paano kung ayaw makipag-usap? Diba? Minsan kasi guys, yung pag-open natin ng nararamdaman natin sa taong mahal natin o sa taong pinili natin, nakadepende yan sa pakikitungo natin at sa kung kaano kataas yung tono ng boses natin sa kanila. Diba? Halimbawa, yung partner mo gusto mong i-express sa kanya o sabihin sa kanya kung ano yung nafe-feel mo na pagbabago niya. Siguro hindi ka naman dapat magsimula sa pagalit na boses o sa boses na naninita, di ba? O may paparamdam sa kanya na kailangan niya magbago agad, di ba? Kasi kapag ganun yung approach mo sa kanya, ang unang magiging reaction niyan is magiging defensive, di ba? The point na hindi nyo maayos yung problemang dapat nyo ayusin, yung sitwasyon na dapat yung baguhin, di ba? Kung gusto mo may pag-usap sa'yo yung taong mahal mo nang maayos, nang naayon sa gusto mo, talk to him kung paano mo gustong kausapin ka rin niya. Now, kung nasa sitwasyon ka na bigla siyang nagparamdam ng pagbabago, kausapin mo siya kung saan mas maiintindihan niya na gusto mong maayos yung unti-unti yung nasisirang relasyon. Okay? Ikalawa, wag na wag mo siyang pipigilan sa gusto niyang mangyari o gawin. The more nating pipigilan kung ano yung mga gusto nilang mangyari, the more mawawala yan sa atin. The more kang masasaktan din sa uli. Halimbawa kapatid, pinigilan mo na magpahinga muna kayo sa relasyon. Cool off muna kayo. Tapos ikaw ayaw mong ibigay yun kasi iniisip mo baka maghanap na siya ng iba, baka hindi ka na niya talaga mahal, o kung ano man yung pumapasok sa isipan mo. Natural at normal lang yan kasi natatakot tayo mawala yung taong mahal natin sa atin. Pero kapag pinigilan mo yan kapatid, baka magulat ka, bigla ka na lang niya i-block. Baka magulat ka, bigla na lang umalis yan sa bahay niyo at hindi na siya bumalik. Diba? Kaya mas mainam na lang, hayaan mo siyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Kasi kung siya yung tamang tao para sa'yo, kung siya yung nakalaan para sa'yo, babalik at babalik yan. Ayusin niya yung sarili niya, babalik yan sa'yo. Pero kapag pinigilan mo siya sa mga bagay na gusto niyang gawin, mas lalo yan maghahanap ng paraan para gawin yung bagay niyo. Okay? Katlo, hanap ka ng paraan kung saan mas magiging better ka. Kapag nasa ganito na tayong sitwasyon, na bilang-bilang nagbabago yung taong mahal natin sa atin, ang unang pumapasok sa isipan natin, anong mali sa atin? But in fact, wala namang mali talaga sa atin. It's just that may mga bagay siyang naisip, may mga bagay siyang nakikita na hindi ayon sa kanya, na hindi rin niya gustong i-share sa'yo. Ibig sabihin, wala sa yung pagkakamali na sa kanya. What you can do is improve yourself. Do something better na makakatulong sa self mo na mag-grow, na maging better, na maging best version ng sarili mo. Hanap ka ng paraan para kapag napili niyang lumayo sa tabi mo, hindi ka masasaktan ng sobra. Nakakayaan mo bumangon sa sarili mo mga paa. Kasi alam mo sa sarili mo na mas better ka na. Ikapat, gawin mo ang lahat para maabot mo yung pangarap mo. Isa sa mga nagpo-pull down sa atin sa mga sitwasyon na ganito ay yung hindi ko na nga naabot yung pangarap ko tapos ganito pa yung ginawa sa akin ng pinili kong tao. Diba? Ginawa ko naman lahat para sa kanya. Binigay ko naman lahat para sa kanya. Wala na akong tinira para sa sarili ko tapos ganito yung gagawin niya sa akin. What if ganito yung ginawa mo? Habang kayo pa, inabot mo yung pangarap mo. Habang pinipili niyang manahimik, pinipili niyang magbago, ikaw naman,
inaabot mo yung pangarap. Pinipilit mong maging better version yung sarili mo. Iwanan ka man niya o hindi, panalo ka pa rin dyan. Kapag iniwan ka niya, alam mo sa sarili mo na kaya mo tumayo mag-isa. Kapag hindi ka naman niya iniwan, alam mo sa sarili mo na kaya mong ibigay sa kanya yung best version ng sarili mo. Kasi alam mo sa sarili mo na nagawa mo na yun. Naabot mo na yun. Kaya gawin mo lahat ng paraan para maabot mo lahat ng goals na sinet mo para sa sarili mo. At ang ikalima, kapag nasira na ang lahat, kapag nawala na ang lahat, hayaan mo yung tadhana na magbigay sa'yo ng tamang tao. Kapag biglang nagbago kasi ang isang tao, kapatid, isa lang yung rason niyan. Either ayaw niya na sa'yo o nakahanap na siya ng iba na tingin niya mas better sa'yo. Kahit ano man yung sitwasyon dyan, kapatid, ikaw yung masasaktan dyan. So, worst comes to worst, kapag nasa sitwasyon ka na kailangan mo na siyang bitawan, gawin mo para sa sarili mo. Then, hayaan mo na yung tadhana yung magbigay sa'yo ng tamang tao. Kasi kapag naging better ka sa sarili mo, pinili mong mahalin yung sarili, pinili mong piliin yung sarili mo, binigyan mo ng atensyon at oras yung sarili mo. Then, makikita ng mga tao sa paligid mo yung worth mo bilang babae, bilang tao, diba? At sigurado, kapatid, na ganun yung magiging imahe mo sa mga mata nila. Na worthy kang mahalin, worthy kang alagaan, kasi ikaw, kaya mo magmahal at mag-alaga na nagagawa mo na sa sarili mo. Kaya naman, kung nararamdaman mo na bigla-bigla na siya nagbabago, ito yung mga bagay na tips na mabibigay ko sa iyo. And I hope nabigyan ko kayo ng ideas, tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng ideas, please help me share this to your loved ones. Na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila, sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagi niyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang ang video na to, kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken.